Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Era. Taong 1974, Carmen, Cebu. Hindi kaila kay Era ang trabaho ng ama na si Tatay Sorao. Ito ay gumagawa ng iba't ibang klaseng replika ng baril. Minsan ay napapadpad pa ang ama sa Danao para makapangalap ng mga kasangkapan. Dinadala lamang sa Carmen upang doon buuin ang baril. May mga kasamahan ng ama. Alam niyang pinagbabawal ang ganitong klase ng gawain, lalo na ang pagpupuslit ng mga armas. Ngunit magpaganon pa man, ito na ang pangunahing pinagkukunan nila ng pangangailangan. Doon umaasa ang pamilya. 13 taon si Era na mga panahong yun. Sa murang edad, kaya na niyang bumuo ng paltek. Minsan ay nakakabuo ang dalaga ng sariling disenyo na labis namang kinamangha ni Tatay Sorao. Maaari namang gayahin na lamang ni Era ang disenyong meron na. Ngunit iba ang ginagawa ng dalaga. Partida pa. Babae si Era at maliban doon, mukha itong lampa at kulang sa sustansya. Hindi mo aakalaing malakas at kayang magtagal sa mabigat na bagay. Kahit si Era, nagtataka ito sa sarili. Kung ikukumpara ang bilis niya sa iba, hindi hamak na lamang ito at ang isang linggong nakatalaga sa paggawa ng baril. Natatapos ni Era ng 5 araw lamang. Anak, minsan magpahinga ka rin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, malakas ang bertudes mo. Wika ng ama. Napakunot naman ang noo ng dalaga. Ito pa lamang ang unang beses niyang marinig yun sa ama. Tatay, ano po yung sinasabi mong bertudes? Tanong ni Era. Wala anak. Huwag mo na lang isipin. Bertudes kasi ang tawag sa mga tao na may kakaibang kakayanan at lakas ng katawan. Pero baka hindi ka katulad nila. O baka may talento ka lang talaga. Tugon ni Tatay Sorao. Ngunit nagdududa si Era sa sinagot ng ama. Dahil malayo ang tingin nito. Tila malalim ang iniisip at nakakunot ang muka. Ngunit pinagsawalang bahala na lamang ito ng dalaga. Pagtungtong sa edad na 16, mas bumilis at lumakas ang katawan ng dalaga. Hindi mo aakalain na kaya nitong magbuhat na mabigat, higit pa sa timbang ng katawan. At kung kumilos, napakaliksi at hindi man lamang nakikitaan ng pagod. Ngunit ng mga sandaling yon, naging mahigpit ang ama. Ganon din ang ina na si Nanay Elisa. Sinabihan siya ng mga magulang na wag lumabas ng tahanan. At kung maaari, wag na masyadong magpakitang gila sa trabaho. Doon na sobrang nagtaka si Era. Sa halip na maging masaya ang mga magulang, tila nag-aalala pa ito sa kanya. Lalo na nang minsang inayayaan siya ng kaibigang si Milet na bumaba ng lungsod dahil piyesta. Nasa wastong edad na si Era kaya pumayag naman ang mga magulang. Ngunit, Era anak, huwag kang lalapit sa mga taong may kahinahinalang tingin at kilos.
Maging mapagmatyag ka sa mga lalapit sa'yo. Huwag mo nang kausapin. Lumayo ka kagad bago pa may gawin sa'yo. Iwasan mo din na tumambay sa mga kanto ng kalsada o kaya doon sa krus na daan. Paalala ni Tatay Suraw. Ano ba yan, Tay? Nakakakilabot naman po yung mga payo nyo. Hindi naman may iwasan ng mga ganon eh. Lalo na't maraming tao sa lungsod. Tugon ni Era. Basta anak, sundin mo ang sinasabi ko sa'yo. Maililigtas ka niyan anak. Dagdag ni Tatay Suraw. Ewan ko ba sa inyo, Tay? Ibang-iba talaga ang trato nyo sa akin kumpara sa mga kapatid ko eh. Si ate nga, hindi ko narinig ni isang beses na sinabihan nyo ng ganyan. Tugon ni Era sabay talikod at lakad paalis. Tinawag pa ito ng ama. Ngunit hindi na lumingon pa ang dalaga. Pagkababa niya sa lungsod, nakaramdam ng pagkagalak ang dalaga. Ang totoo, gustong-gusto niyang gumala lalo't nakatuon palagi ang atensyon niya sa trabaho. Pagkatapos makapamiesta sa kakilala sa lugar, naglakad-lakad pa ang dalawa. Nasa tapat sila ng simbahan at inaaliw ang sarili sa mga taong napapadaan. Ilang sandali pa, bigla na lamang may tumabi kay Era. Hanggang sa nahalata ng dalaga ang kakaibang kilos nito na tila na nanyansing. Lalaki na sakto lamang ang edad. Pasimple nitong dinadampi ang kamay sa balikat ni Era. Pumiglas naman ang dalaga. Sandali, Manong. Parang hindi po maganda ang ginagawa nyo. Puna ni Era. Tinitigan lang siya ng lalaki. Nagulat si Era nang makita na nag-iba ang mata ng lalaki. Wala itong puti at purong itim lang. Umalis ang tao at sumaglit ng tingin habang papalayo. Bakit, Era? May problema ba? Ba't parang ang suplada mo? Tanong ni Milet. Wala. Huwag mo na lang pansinin. Tugon ni Era. Alam ng dalaga sa sarili na kapag sinabi niya ang nakita, hindi naman siya paniniwalaan ni Milet. Pagsapit ng hapon, biglang nagreklamo si Milet. Sinabi nitong nahihilo siya at nasusuka. Inalalayan naman ito ni Era at pumunta sila sa waiting shed. At doon pinaupo ang kaibigan. Namumutla na si Milet at ilang sandali pa. Bumigay na ang sikmura nito. Nagulat si Era sapagkat may kasamang maliliit na insekto ang suka ni Milet. Mga tipaklong, langaw at napakaraming garapata. Hindi din kaaya-aya ang amoy. Kadiri naman. Kumakain ka ba ng mga insekto, Milet? Tanong ni Era. Hindi. Hindi naman ako kumakain ng mga insekto. Tugon ni Milet. Patuloy lang sa pagsusuka ang kaibigan hanggang sa may lumabas na berdeng likido. Tila umaagas na ang apdo ng kaibigan. Ngunit paglipas ng ilang sandali, bigla na lamang naging natural na suka ang nakikita ni Era. Mga karne at ilang rekado na kinain nila sa pesta. Hanggang sa may sumimple ng upo doon sa gilid. Paglingon ni Era, napanganga ito nang makita yung taong nakatabi sa tapat ng simbahan. Kalmado ang muka. Ngunit nakatitig sa kanilang dalawa habang nakangisi. Sabi ko na nga ba,
Hindi tatalabi. Wika ng lalaki na nagngangalang Tirso. Anong sinasabi mo dyan? May ginawa ka ba sa amin? Tanong ni Era. Pero biglang tumayo yung lalaki at mabilis na naglakad palayo. Habang si Milet naman, nawalan ito ng malay. Nanghingi ng tulong si Era. Dinala sa pagamutan ang kaibigan ngunit hindi na ito umabot at tuluyang namatay. Nakaramdam ng labis na lungkot si Era. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit namatay ang kaibigan. Ni hindi naman ito nilason. Basta na lamang nanghina ang sistema at bumagsak ang katawan. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ni Milet. Nasisipa si Era dahil sa mga pangyayari. Dagdag pa ng mga ito, dapat hindi na lamang sila pumunta ng piyesta. Ngunit giniit ng dalaga na si Milet mismo ang nagyaya sa kanya. Wala naman talaga siyang balak pumunta doon. Litong-lito si Era na mga sandaling yun. Magkahalong konsensya at pagsisisi kaya nabalot ng depresyon ang dalaga. Hindi na ito lumalabas ng tahanan. Naroon na lang palagi sa silid hanggang sa umabot ng halos 1 buwan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nagmumukmok sa silid, narinig niya ang pag-uusap ng mga magulang sa labas. Elisa, sabihin na kaya natin sa kanya ang lahat. Wika ni Tatay Suraw. Huwag Suraw. Baka mag-iba ang isip ng anak natin. Tugon ni Nanay Elisa. Unti-unti na talagang nag-iiba, Elisa. Papaano kung tuluyang bumigay sa Era? Dagdag ni Tatay Suraw. Natawag ang pansin ni Era dahil sa pag-uusap ng mga magulang. Kaya kagad itong lumabas ng silid. Nay? Tay? Ano po yung narinig ko? Ano po? Pwede bang sabihin nyo na? Hindi ko na po alam eh. Hindi ko naman po kayo makausap. Ano ba talagang nangyayari, Nay? Tanong ni Era. Uminahon ka na. Tugon ni Tatay Suraw. Anong uminahon, Tay? Hanggang ngayon yan pa rin? Tay, hindi ko na maintindihan ang lahat. Kung meron mang dahilan sa mga nangyayari, sabihin nyo na po. Tugon ni Era. Anak, hinaan mo lang ang boses mo. Baka may makarinig sa'yo sa labas. Naroon pa naman ang mga kapatid mo. Wika ni Nanay Elisa. Ayan tayo eh. Kapatid ko na lang palagi. Iba ba ako sa kanila? Sobrang iba ng pakikitungo niyo sa akin. Ano ba talaga, Nay? Muling tanong ng dalaga. Nagkatitigan ang mga magulang. Nagtutulakan pa ang mga ito kung sino ang unang magsasalita. Halata sa mga itsura nila ang sobrang pag-aalala. Habang si Era naman, namumula na ang muka dahil sa pagkabanas. Hanggang sa Ano bang sinabi ko? Di ba iwasan mo ang mga taong hindi mo kilala? Dapat lumayo ka na kagad. wika ni Tatay Saraw. Alin po? Yun po bang sinabi ko na may lumapit sa amin ni Milet? Pwede po bang diretsuhin niyo na lang po ko? Tanong ni Era. Kung hindi yun mangkukulam, sigurado ko na isa yung aswang
Ang sabi mo tinapik ka. Isang uri yon ng pantok na may kasamang orasyong lason. Pero hindi yun tumalab sa'yo dahil lumipat kay Milet. Tugon ng ama. Lumipat? Ano po bang pinagsasasabi niyo, Tay? Matagal nang palaisipan sa akin kung paano namatay si Milet. Ano po ba talaga? Muling tanong ng dalaga. Dahil yan kalahati kang engkanto. Elisa, ikaw na nga magpaliwanag sa kanya. Hindi ko kaya eh. Wika ni Tatay Saraw. Nang marinig ito ni Era, tila mas lumala pa ang galit ng dalaga. Dahil pakiramdam niya, ginagawa lamang itong katatawanan ng ama. Ngunit, Totoo ang sinasabi ng tatay mo, anak. Anak ka ng isang uri ng masamang elemento. Isang busaw, Era. Ito ang sabi ng albularyong pinuntahan namin na magbuntis ako sa'yo. pagpapaliwanag ni Nanay Elisa. Ano po? Busaw? Ano po yun? Muling tanong ng dalaga. Di ba anak? Gusto mo talagang malaman? Maaari bang makinig ka muna bago ka magsalita? Nang sa ganon, mas may paliwanag namin ng malinaw. Tugon ni Tatay Suraw. Ayon sa ama, papauwi si Nanay Elisa noon. Ngunit bigla na lamang sumama ang panahon. Bumagsak ang malakas na ulan. Napilitan itong sumilong sa malaking puno hanggang sa bigla na lang may lumitaw sa harapan. May humalay kay Nanay Elisa na halimaw. Ang natatandaan noon ni Nanay Elisa, wala siyang magawa kung hindi hayaan ang nilalang dahil sobrang lakas nito. Matapos yon, nawala na lang ang elemento na parang bula. Ang naaalala ng ina, maliban sa napakapangit ng itsura, napakabaho ng amoy nito na tila nabubulok na patay. Busaw ang tawag ayon sa albularyo. Mga nilalang na may hahalin tulad sa aswang at balbal. Pero ang busaw, nabibilang siya sa mundo ng mga engkanto. Pero ganun din ang hilig. Katulad ng aswang na kumakain ng laman lalo na ng bangkay. Ang kahibahan nga lang, kinukuha ang bungo at mga buto ng bangkay at ginagawang palamuti bilang kwintas. Ito ang ugali ng busaw. Mabalasik at nananalaytay sa dugo mo yon. Kaya anak, kaya kakaiba ka. Palakas, mabilis at napakatatag. Higit sa lahat, hindi ka tatabla ng anumang orasyon basta galing sa karunungang masama. Ang ipinagpapasalamat na lang namin, hindi ka naging busaw. Lumaki kang tao na may kakayahan ng elemento. Dahil kung nagkaganon, maaaring kumakain ka na rin ng patay. Pagpapaliwanag ni Tatay Suraw. Pinagpatuloy pa ito ng ama. Nagsimula ang kumpirmasyon na anak ito ng busaw. Noong 5 taon pa lamang si Era. Dinukot ng busaw ang dalaga at mabuti na lamang ay naibalik pa. Natagpuan ito sa ilalim ng malaking puno kung saan hinalay ang ina. Nakita siya doong natutulog. Pero kahit kailan, minahal niya ang anak. Kahit alam niyang hindi siya ang tunay na ama at anak ito ng isang masamang elemento. Patawarin mo kami, anak.
Alam namin na magiging kahihinatnan sa oras na magdalaga ka. Dagdag ni Nanay Elisa. Hindi nakapagsalita si Era ng mga oras na yun. Gulong-gulo ang isipan at hindi alam kung paniniwalaan niya ba ang mga salaysay o hindi. Hanggang sa maalala niya na may nakita siya noong nilalang. Naroon sa liblib na lugar at kumakaway pa sa kanya. Bigla na lamang siyang nagkaroon ng hilig sa mga patay. Gusto niyang manatili sa sementeryo dahil gusto nitong maamoy ang lugar. Pero pinagamot siya noon ng mga magulang sa albularyo. Kaya nawala din kagad. Bumalik si Era sa loob ng silid dala ang mabigat na saloobin. Hanggang sa napagpasyahan ni Tatay Suraw. Napuntahan ang albularyo upang kausapin si Era. Ayun na nga ang nangyari. Pinatawag at gabi na nang dumating ito sa kanila. Ang sabi ng albularyo, wala namang dapat ikatakot si Era. Hindi ito magiging busaw. At kahit kailan ay hindi yon mangyayari. Napilitan akong ibigay sa iyo ang kaisa-isa kong tangan. Mailigtas ka lang. Nasa tadyang mo yon nakalagay. Sa ibaba ng dibdib. Tangan akong tawagin ay mutya ng bigas. Akala ko noon, hindi yun uobra. Pero habang nakikita kitang lumalaki ng maayos, naging kampante ako at napagtanto ko na malaking tulong ang tangan na yon. Ang kakayanan ng mutya ay gawing tama ang maling enerhiya. Kumbaga, positibo itong palagi. Nga pala, kilala ko ang gustong sumubok sa buhay mo. Si Tirso na taga-Katmon. Pareha ang pamamaraan at alam kong siya lamang ang may kayang gumawa nun. Isa yung aswang. Wika ng albularyong si Mang Simo. Dito nabigyan ng liwanag ang isip ni Era. Tila nawala ang pangamba at mula noon. Halos araw-araw na itong nagpupunta sa tahanan ni Mang Simo. Maraming tinatanong sa mga bagay na dapat gawin. At ano ang limitasyon bilang busaw na may baong mutya ng bigas. Pero ang pinakadahilan, gusto niyang maghigante sa pagkamatay ni Milet. Ayon sa dalaga, malakas naman ito at gagamitin niya ang gamit para patayin ang salarin sa pagkamatay ng kaibigan. Abay, gusto ko yan. Pwede naman. Sa katunayan, kahit ngayon pwede mo nang patayin si Tirso. Iwasan mo lang ang kanto o krus na daan. Kahinaan ito ng mga busaw. Mawawala ang kalasag mo sa katawan at madali kanyang papapatay. Tugon ni Mang Simo. Nang marinig yun ni Era, kaagad nagtanong ang dalaga sa eksaktong kinaroroonan ni Tirso. Sinabi naman ni Mang Simo ang malinaw na detalye. Pero pinaalalahanan pa rin siya na mag-ingat sa gagawin. Dahil baka may iba pang katulad ni Tirso. Ganun po ba? Ano naman pong motibo niya? At bakit niya ginawa yun sa akin? Tanong ni Era. Maaamoy ng masamang elemento ang isa pang masamang elemento. Sinubok ka lang niya kung hanggang saan ang lakas mo. Pero sa pagkakaintindi ko ngayon, maaaring natatakot siya sa'yo. Kaso nga lang, nadamay ang kaibigan mo. Ay, mabutit na ilihim ng mga magulang mo ang nangyari. Dahil kung nagkataon, mabubunyag ang pagkatao mo. Kaya pasalamat ka na rin sa kanila. Tugon ni Mang Simo. Matapos yon ay nagpaalam na si Era.
Sinabihan pa siya ng albularyo sa mga dapat gawin kay Tirso. Pero hindi na tumugon ang dalaga. Diretsyong naglakad pauwi. Nang makarating sa tahanan, inantay niya munang gumabi at tulog na ang mga magulang. Kailangan walang makakaalam sa mga plano. Hating gabi na at nang masiguro na tulog na ang mga magulang, umalis na si Era at dala ang sarili niyang gawa na sandata. 2 paltik na may sapat sa bala. Nasa tabi lang naman ng kalsada ang tahanan ni Tirso, kaya hindi na nahirapan pa ang dalaga. Madali niyang natunton. Inalam kagad ang sitwasyon sa lugar. May magkakasunod na bahay. Makapal ang sagingan sa dulo. At ito na ang detalye na sinabi ni Simo. Yon ang nag-iisang bahay na may nakapalibot na mga saging. Pasimpleng naglakad si Era papalapit sa tahanan ni Tirso. Hindi na inisip noon ng dalaga ang kahihinatnan. Ang nais lamang niya ay matahimik ang konsensya sa pagkamatay na matalik na kaibigan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang nakaramdam ng pagbigat ng katawan si Era. Nahirapan itong huminga na tila napakasikip ng lugar. Pinagpawisan ng wala sa oras si Era. Nakarinig pa ito ng mga tawa na tunog awit ng mga kaluluwa sa impyerno. Ilang sandali pa, biglang nanigas ang katawan ng dalaga. Anong pinunta mo dito, Iha? Gabi na. Pinahintulutan ka ng mga magulang mo sa ganitong oras? Wika ni Tirso na unti-unting lumilitaw sa gilid ni Era. Napakapangit ng itsura nito. Sobrang kapal ng kilay at ang layo sa itsura nang nakita niya ito sa lungsod ng Carmen. Hindi siya makagalaw. Hindi din maibuka ang bibig at hindi malaman ang nangyayari. Patuloy lang sa paglapit sa kanya si Tirso. Hinipuan pa siya nito at hindi man lamang makapalag si Era. Birhen ka pa, no? Sakto. At tama ang taong pinuntahan mo. Muling wika ng lalaki. Patuloy lamang ang paghipo nito sa dalaga. Nangilid ang luha sa mga mata ni Era. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ilang sandali pa, bigla na lamang may kumaluskos sa bandang likuran ng bahay ni Tirso. Kalmado pa noon ang lalaki sa pag-aakalang wala lamang yun. Habang si Era naman, nanatiling nakatayo na tila sinemento. Ilang sandali pa, akmang hahawakan na ni Tirso ang dibdib ng dalaga. Ngunit bigla na lamang may dumating. Paglingon ni Tirso sa gilid, lumitaw sa harapan niya ang mas pangit na nilalang. Nagbabaga ang mga mata. Malaki ang kalamnan at may mahabang buhok na halos nakatabon sa buong muka. Napaatras si Tirso at sinabing, Sino ka? Sino ka bang hayop ka? tanong ni Tirso. Hindi na importante na malaman mo kung sino ako. Total, mamamatay ka din naman. Wika ng nilalang. Biglaan ang mga naging pangyayari. Nawala ang elemento at nakita ng mga mata ni Era kung paano naputol ang katawan ni Tirso
na tila may tumaga. Bumagsak sa lupa ang katawan ni Tirso. Nangingisay pa ito hanggang sa binawian ng buhay. Dito lamang nawala ang bigat at paninigas ng katawan ni Era. Hindi alam ng dalaga kung sino ang nilalang na nagpakita at ano din ang ginawa nito kay Tirso. Nang makumpirmang patay na ang lalaki, mabilis na nilisan ni Era ang lugar. Ngunit pagkarating niya sa bandang sagingan, nakita niyang naroon sa gilid ng daan ang nilalang. Tila hinihintay ang pagdating. Hindi nakapagsalita si Era. Nakipagtitigan lamang ito sa nilalang. Huwag kang basta susubok ng isang bagay na hindi mo alam kung gaano kapeligro. Kahit sabihin nating kaya mo, nakapaghanda na siya ng patibong kaya hindi ka nakagalaw. Isang uri ng orasyon. Nga pala, saan ka man magpunta, naroon ako't nakasunod sa'yo. Hanggat taglay mo ang baon sa katawan mo, hindi ka magiging katulad ko, anak. Wika ng nilalang. Bigla na lamang itong naglaho. Nang makauwi si Era, kagad niyang sinabi kay Tatay Suraw ang nangyari. Humingi siya ng patawad dahil hindi siya nagpaalam. Busaw, Tay. Nagpakita po sa akin ng tatay kong busaw. Siya po ang pumatay kay Tirso. Wika ni Era. Hindi ko ikakailayo, anak. Araw-araw naman siyang nakasunod sa'yo. Alam din ito ni Simo pero mas pinili kong ikaw na lamang ang tumuklas ng lahat. Ayaw kong manggaling sa akin ang susunod na malalaman mo. Wika ni Tatay Siraw. Malaki ang pinagbago ng buhay ni Era. Alam niya sa sarili na hindi siya normal. Madalas niyang kausap si Mang Simo, Nanay Elisa at Tatay Suraw. Dahil sila lamang ang nakakaintindi sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, naging sunod-sunod naman ang subok sa buhay ng dalaga. Mga hindi pangkaraniwang subok. Kinabibilangan ito ng kababalaghan. Lahat ng ito ay dahil lamang anak siya ng isang busaw. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa panghalang Mulong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Quezon. Bagong lipat pa lamang ang mag-asawang Mulong at Monet. Kasama ang panganay nilang anak na si Jeff. Masaya naman ang mga ito sa buhay na meron sila kahit simple lamang. Isang manghihilot si Monet. Samantalang si Mulong naman ay isang karpintero. Madalas, gumagawa ito sa bayan kaya naman naiiwan ang mag-ina sa tahanan. Jeff, anak, bantayan mo muna ang nanay mo. Lalo na't buntis yan. Bili ni Mulong. Sige po, Tay. Alam ko naman na po ang gagawin eh. Magigib na din po ako sa balon. Para naman po dito na lang maglabas si nanay. Tugon ni Jeff. Mabuti naman kung ganon. Hayaan mo at pagkatapos kong gumawa sa kabilang baryo, uuwi kagad ako na makapagpahinga ka. Nga pala, sa makalawa papasok ka na sa eskwela. Medyo may kalayuan lang ang eskwelahan mo.
Pero ihahatid na lang kita gamit ng motor. Wika ni Mulong. Napatango na lamang ang binata sa sinabi ng ama. Matapos nabilinan ng asawa at anak, umalis na ng tahanan si Mulong. Pumasok na ito sa trabaho at naiwan sa kanilang tahanan ang mag-ina. Nay, dito ko lang po ah. Kukuha lang po ako ng tubig sa balon. Wika ni Jeff. Oh, sige anak. Mag-iingat ka sa pagsalok at baka malaglag ka. Aayusin ko na din ang mga damit natin nang sa ganon. Tuloy-tuloy na ang paglalaba ko. Tugon ni Monet. Kagad kinuha ni Jeff ang lalagyan ng tubig. Binuhat ang mga yon. Malapit lang naman ang balon sa tahanan nila Mulong. Ngunit masukal ang daan. Kaya naman hindi na pinapayagan pa si Monet na magpunta doon. Lalo na't buntis ito. Ilang sandali pa'y nakarating na si Jeff sa balon. Sa hindi kalayuan, may nakita itong maliit na tahanan. Napapalibutan ng mga tanim na gulay at puno ng mangga. Naku, matutuwa si nanay kapag dinalhan ko siya ng mangga. Sakto may sili pa naman sa bahay. Wika ni Jeff habang nakangiti. Kagad nitong binitawan ang dalang timba. Nagtawag sa labas ng bakuran. Lumabas naman ang isang lalaki na matikas ang pangangatawan. Ngunit mahahalata sa nakataas nitong kilay ang pagiging masungit. Ano yun? May kailangan ka ba bata? Natutulog ako eh. Ang ingay-ingay mo panay ka pasigaw. Wika ng lalaking nagngangalang Renato. Napakamot na lamang sa ulo si Jeff. Kaagad itong humingi ng pasensya. Nako, hindi ko naman po sinasadya na maistorbo ka. Ako nga po pala si Jeff. Bagong lipat lang po kami. Pwede po ba akong makahingi ng mangga? Tugon ni Jeff. At ano naman ang gagawin mo sa mangga? Ibibenta mo? Muling tanong ni Renato. Hindi po. Hihingi lang sana ako kahit ilang piraso lang. Ibibigay ko po sa nanay kong buntis. Tugon ni Jeff. Buntis ba ka mo? O sige, teka't ikukuha kita. Mahirap na magdamot sa buntis. Wika ng lalaki. Laking gulat ni Jeff dahil ito pa ang kumuha ng mangga. Inihatid pa siya ng lalaki sa kanilang tahanan. Nagulat naman si Monet nang makita ang anak na may kasamang ibang tao at inabot ni Renato ang mangga sa ina ni Jeff. Naku, salamat po. Taga saan ka po ba? Naistorbo ka pa ng anak ko. Pasensya na. Wika ni Monet. Napangiti na lamang si Renato. Hinawakan ang tiyan ni Monet. Bahagya namang nagulat ang babae sa inasta ng lalaki. Naku, pasensya na nga pala sa ginawa ko. Natuwa lang ako na makitang may bagong tao dito sa baryo. Ilan lang kasi ang nakatira dito. Tapos magkakalayo pa ng bahay. Pasensya na din kung hinimas ko ang tiyan mo. Mapamahiing kasi ako. Wika ni Renato. Ayos lang. Salamat ulit sa mangga ha. Gustong gusto ko nang kumain ito. Tugon ni Monet. Kaagad namang binalata ni Monet ang mangga at sinawsaw sa maanghang na asin. Tuwang-tuwa ito na makakain ng pinaglilihian. Habang naglalaba, kumakain ito ng mangga at nakikipagkwentuhan naman sa kanila si Renato. Nga pala, ako si Renato. Nakakalimutan kong magpakilala sa inyo eh. Pasensya ka na din pala kanina, Jeff. Dahil medyo nasungitan kita. Hindi ko naman yung sinasadya eh.
Nagising lang ako kanina nang sumigaw ka sa labas ng bahay ko. Wika ni Renato. Nagpatuloy lang ang mga ito sa pagkwekwentuhan. Hanggang sa natapos na sa paglalabas si Monet. Dumating na din si Mulong. Oh, may bisita pala tayo. Bakit hindi niyo papasukin ang bahay? Tanong ni Mulong. Dali-dali namang nagmano si Jeff. Ipinakilala si Renato. Atay, siya nga po pala si Mang Renato. Taga dyan lang po siya sa may balon, oh. Wika ni Jeff. Nagtaka naman si Mulong sa sinabi ng anak. Ano ka mo? Diyan sa may balon siya nakatira. Paano naman nangyari yon? Wala namang bahay sa balon. Biro ni Mulong. Napakamot na lamang ng ulo si Jeff. Bahagya namang natawa si Renato sa pabirong tanong ni Mulong. Ang ibig sabihin ni Jeff, nakatira ako malapit dyan sa may balon. Nanghingi siya sa akin kanina ng mangga kaya naman nakakilala ko siya. Tsaka ko nga lang nalaman na may bago palang lipat dito sa baryo Tugon ni Renato. Ganun ba? Sakto at may dala akong tinapay. Magberyenda na muna tayo. Masarap ito sa kape. Wika ni Mulong. Naku, pasensya na. Sa susunod na lang siguro. Paggabi na din at maghasaing pa ako Tsaka magpapakain pa ako ng mga alaga ko manok. Tugon ni Renato. Sige. Sa linggo, pwede ka ba? Tagay tayo dito sa bahay. Pero nagiinom ka ba? Tanong ni Mulong. Oo naman umiinom ako. Tsaka sakto. Gusto ko din makitagay Tugon ni Renato. Matapos makapag-usap ay umalis na si Renato. Masaya naman ang pamilya dahil nagkaroon sila ng kaibigan sa baryo. Ilang sandali lang ang lumipas. Bigla na lamang sumakit ang tiyan ni Monet. Kaya naman pinapasok kagad ito ni Mulong sa tahanan. Ang dami mo yatang kinain na mangga. At baka nalamigan din ang tiyan mo. Wika ni Mulong. Kaagad namang pinagpalit ng damit ang asawa. Habang si Jeff naman, ito na ang nagsampay ng mga damit. Si Mulong na ang nagluto ng kanilang hapunan. Labis naman ang pagsakit ng tiyan ni Monet. Kaya pinatawag ni Mulong ang kaibigan nitong manggagamot. Napangamuyan si Monet. Hayaan niyo at pagbalik ko, magdadala ko ng pangontra. Akala ko naman, manganganak na ang asawa mo. Wika ni Mang Ray. Nakahinga naman ng maluwag si Mulong na makita na maayos na ang asawa. Kaagad namang umalis si Mang Ray. Pinahiran lang nito ng langis ang tiyan ni Monet. Binili na maglagay palagi ng asin sa tiyan. Pagsapit ng gabi, natulog na ang pamilya ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog. Nagulat na lamang si Mulong dahil tila may naglalakad sa kanilang bubungan. Naalimpungatan din ng anak dahil sa kakaibang tunog na mula sa labas ng tahanan. Walang ya. May aswang na naman dito sa atin Malaman ko lang kung sino kang aswang ka. Papatayin talaga kita. Banta ni Mulong. Nagulat naman si Monet sa pagsigaw ng asawa. Kaya naman tumayo ito mula sa pagkakahiga. Sino bang sinisigawan mo dyan? Ang ingay-ingay mo. Nakikita mong natutulog ako. Puna ni Monet. Kasi may dumadalaw na naman sa'yo na aswang.
Kaya naman sinisigawan ko ng matakot. Tugon ni Mulong. Anong sabi mo? Aswang? Nasaan ba? Baka namang guni-guni mo lang yon. O kaya naman pusa lang. Tugon ni Munet. Anong pusa? Wala naman tayong alaga. Kung sa kapitbahay man, ang layo naman ng dinayo. Wika ni Mulong. Narinig ko nga din po na eh. Tsaka kakaiba po yung tunog niya. Para pong baboy ramo pero galing sa bubong. Sabat ng binata. Labasin nyo na kaya. Nang malaman natin at dalhin nyo yung itak. Tugon ni Munet. Dali-dali namang kinuha ni Mulong ang itak. Lumabas ito kasama si Jeff. Ilang sandali pa. Bumalik na ang mga ito. Mukhang nakaalis na yung aswang. Sa susunod, palagi kayong magsasara ng pinto kapag wala ako. Baka mamaya lapain kayo ng aswang. Tsaka palagi mong itabi itong itak sa'yo, Jeff. Bili ni Mulong. Oo naman po tay. Tatandaan ko po lahat ng sinabi mo. Tugon ni Jeff. Matapos masigurado na wala na ang aswang sa labas, bumalik na sa pagtulog ang mga ito. Hindi na lamang nag-isip pa ng masama. Kinabukasan, dumalaw si Renato sa bahay nila Munet. Natuwa naman ang binata na muling makita si Renato. May dala nga pala ako mga gulay na galing sa taniman ko. Tamang-tama sa'yo yan, Munet. Dahil masustansya ang mga yan at bagong pitas pa. Wika ni Renato. Nako, maraming salamat sa mga dala-dala mo. Sakto at hindi pa kami nakakapagluto ng tanghalian. Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Kaya naman si Jeff na lang ang kumikilos dito sa bahay. Tugon ni Monet. Sakto yung dala ko. Gulay pampalakas ng katawan at kalusugan. Muling wika ng lalaki. Kaya nga po Mang Renato eh. Tsaka umalis din po si tatay. Nagpunta po sa bayan para bumili ng bitamina ni nanay. Tsaka nagpapabili din po kasi si nanay ng kakanin. Naglilihi pa po eh. Sabat ni Jeff. Dilutuin mo na yung dala kong gulay nang sa ganun. Makakain na itong nanay mo. Hindi dapat pinapalipasan ng gutom ang mga buntis. Dahil masama yun sa kanilang kalusugan. Wika ni Renato. Kaagad namang kinuha ni Jeff ang mga daladalang gulay ni Renato. Hinugasan ang mga yon. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagpausok na si Jeff. Dahil ang gamit nilang lutuan ay dikahoy. Habang nagluluto ang binata, nagkwentuhan naman ang dalawa at nabanggit ni Monet ang nangyari sa kanila noong gabi. Kagabi nga eh. Sabi ni Mulong, may aswang daw sa labas ng bahay namin. At narinig din ni Jeff. Pero wala naman silang nakita nang lumabas sila. Wika ni Monet. Bahagya namang natawa si Renato sa sinabi ng babae. Sa tagal ko dito sa baryo natin, di minsan hindi ako nakakita ng aswang o kahit na anumang elemento. Baka namang guni-guni lamang yun ang asawa at anak mo. Tugon ni Renato. Yun nga din ang sinabi ko sa kanila kagabi. Kaso nga lang, mapilit si Mulong eh. Kaya naman sabi ko sa kanila, labasin na lang nila at nung lumabas naman, wala naman silang nakita. Kaya natulog na lang ulit kami. Hindi naman ako naniniwala sa ganoon eh. Yung asawa at anak ko lang naman. Muling wika ni Monet.
Ganyan talaga. Iba-iba tayo ng pananaw sa buhay eh. Kaya naman hindi natin pwedeng husgahan ang paniniwala ng ibang tao. Lalo na't hindi rin naman natin naiintindihan ang kanilang pinanghuhugutan. Malay mo, totoo pala yun naranasan nila. Pero sa atin na hindi yun nakita at naranasan, hindi yun totoo. Paglilinaw na Renato. Nagkwentuhan pa ang dalawa hanggang sa napunta ang usapan patungkol sa baryo at kung gaano nakatagal si Renato sa lugar. Kung matagal ka na dito, ibig sabihin lang, kilala mo na ang halos lahat ng mga tao dito sa baryo. Tanong ni Monet. Mariin namang umiling si Renato sa sinabi ng babae. Naku, hindi ho. Kahit matagal na ako dito sa baryo, hindi ko naman kilala ang mga taong nakatira dito eh. Hindi naman ako palalabas eh. Kayo nga lang ang nakilala kong taga rito. Tugon ni Renato. Ilang sandali pa ang lumipas. Tinawag na ni Jeff ang ina at maging si Renato upang mananghalian. Nay, Mang Renato, luto na po yung gulay. Kain na po tayo at tanghali na. Wika ni Jeff. Kaagad namang inilalayan ni Renato si Monet dahil tila nanlalambot ang mga tuhod ng babae. Nagsimula nang kumain ang mga ito. Bigla na lamang dumating si Mulong. Oh, kumakain na pala kayo. Sakto at may dala akong pansit galing sa trabaho ko. Merienda namin yan. Pero naalala kong paborito pala yan ni Jeff. Kaya naman inuwi ko na lang. Tsaka maagang natapos ang trabaho ko. Kaya naman maaga ako nakauwi din. Buti naman at nakapunta ka ulit, Renato. Wika ni Mulong. Dali-dali namang tumayo si Jeff. Kinuhaan ng pingga ng ama. Sando ka na po ba kita, tay? Diluto ko na po kasi yung dalang gulay ni Mang Renato eh. Sayang naman po at bagong pitas pa lang. Kaya hindi ka na po namin naantay. Wika ni Jeff. Ayos lang yan, anak. Ang mahalaga, nakakain na ang nanay mo. Pagkatapos mong kumain dyan, Monet, uminom ka ng bitamina mo. Bili ni Mulong. Kagaya ng sinabi nito, matapos kumain ay kagad uminom ng bitamina si Monet. Nagkwentuhan pa ang mga ito habang kumakain. Hanggang sa natira na lamang sa hapagkainan ay si Renato at Mulong. Wala ka bang asawa o anak, Renato? Napapansin ko na madalas kang dumadalaw dito sa bahay. Tanong ni Mulong. Tama po kayo. Wala akong pamilya, asawa o anak. Kaya naman natuwa ako nang malaman ko na may lumipat na pala dito. At kayo nga yun. Sa wakas may kakwentuhan na ako. Tugon ni Renato. Napatango na lamang si Mulong sa sinabi nito. Matapos kumain, nag-inuman ang dalawa dahil wala din namang pasok sa trabaho si Mulong. Makalipas ang ilang oras, bago magtakip silim, nagpaalam na kagad si Renato. Mamaya ka na umuwi, pare. Maaga pa't mag-inuman pa tayo. Madami pa itong lambanog. Wika ni Mulong. Naku, pasensya na pare. May mga laga kasi ako na kailangan pakainin sa tamang oras. At isa pa wala ka namang pasok bukas Pwede nating ituloy ang inuman. Tugon ni Renato. Hindi na nagpumilit pa si Mulong. Hinayaan na lamang umuwi ang lalaki. Pagkatapos mag-inuman, kaagad naligo si Mulong at nagluto ng kanilang hapunan. Muli namang sumakit ang tiyan ni Monet.
Kaya naman nagtaka na si Mulong. Bakit kaya tuwing pupunta dito si Renato, bigla na lamang sumasakit ang tiyan mo? Nagtatakang tanong ni Mulong. Kaagad namang sumingit sa usapan si Jeff. Baka naman po aswang si Mang Renato. Pero mukhang hindi naman eh. Mabait naman po siya. Sabat ni Jeff. Ay nako kayong mag-ama kayo. Pagsitigil nga kayo. Sadyang sumasakit lang talaga ang tiyan ko. Dahil malapit na ang kabuanan ko. Tsaka naniniwala talaga kayo sa aswang. Mukhang hindi naman totoo ang mga yan eh. Mga haka-haka ng mga tao lang yan panakot sa bata kumbaga. Tugon ni Monet. Hindi na lamang sumugot pa ang mag-ama. Dahil alam nila na hindi naniniwala sa mga ganong bagay si Monet. Sabay-sabay nang kumain ang mga ito. Kagaya ng nakagawian. Naglagay ng asin sa tiyan si Monet. Kahit na hindi ito naniniwala. Dahil nakainom si Mulong, maaga itong nakatulog. Samantala pagsapit ng hating gabi, hindi na mapakali si Monet. Pinagpapawisan ito at hindi niya mawari kung ano ang nararamdaman. Kaya namang kagad ginising ni Monet ang asawa. Naalimpungatan pa si Mulong dahil sa pagising sa kanya ng asawa. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla mo na lang akong ginising? Tsaka bakit tagaktak yung pawis mo? May nararamdaman ka bang kakaiba? O may masakit ba sa'yo? Tanong ni Mulong. Kaagad namang bumangon sa higaan si Monet. Naghilamos ito sa lababo. Hindi ko nga din mawari ang nararamdaman ko. Para bang mainit tapos ang kati-kati ng pusod ko. Wika ni Monet. Kaagad namang binuksan ni Mulong ang kanilang ilaw. Nakita niya ang malasinulid na dila mula sa kanilang bubungan. Kaagad namang napamura si Mulong sa nakita. Mabilis nitong dinampot ang itak. Lumabas ng bahay at dito nakita ang isang baboy ramo. Sobrang laki at napakaitim. Dahil sa galit, kaagad na tinaga ni Mulong sa likuran ang baboy ramo. Balak pa sana itong pugutan ng ulo ni Mulong. Ngunit mabilis na nakatakas ang baboy ramo. Kinabukasan, muling dumalaw si Mang Ray sa mag-asawa. Kaagad namang sinabi ni Mulong ang nangyari nung gabi. Nagulat naman yung manggagamot. May aswang pa pala sa baryong ito. Akala ko naman naubos ko na sila. May nakaligtas pa pala. Wika ni Mang Ray. Nagkatinginan naman ang mag-ama sa sinabi ng manggagamot. Ibig sabihin pala niyan, dati pang may mga aswang sa lugar na ito. Tanong ni Mulong. Oo naman, kahit saang lugar. Merong aswang kaya hindi na nakakapagtaka na merong aswang sa lugar na ito. Tugon ni Mang Ray. Kagabi po, may nakita akong baboy ramo na sobrang laki. Napakaitim pa nga eh. Nataga ako sa bandang balikat at bala ko na sanang pugutan ng ulo. Kaso nga lang nakatakas eh. Wika ni Mulong. Ibig sabihin, nasugatan mo yung aswang. Mabilis lang natin matutukoy kung sino siya. Lalo na kung tanda mo kung saan siya banda tinamaan. Tugon ni Mang Ray. Tandang-tanda ko po kung saan siya banda tinamaan. Tsaka doon siya tumakbo, papunta sa bahay ni Renato. Tugon ni Mulong.
Napakunot naman ang noo ni Mang Ray sa sinabi ni Mulong. Renato, teka, parang pamilyar sa akin ang pangalan na yan ah. Wika ni Mang Ray. Kaagad namang sumingit sa usapan si Jeff. Opo, Renato nga po ang pangalan niya. Diyan nga po siya nakatira malapit sa balon oh. Madami nga po siyang tanim na gulay at mangge. Nakainuman na din po siya ni tatay. Madalas nga po siyang dumalaw dito sa bahay eh. Sabat ni Jeff. Teka, pamilyar talaga sa akin ang pangalan na yan. Pero hindi naman basta-basta na lang ako magbibitaw ng salita. Mamayang gabi, dito ako matutulog para masigurado ko at malaman ko kung sino ang aswang na gumagambala sa asawa mo. Tugon ni Mang Ray. Nung araw na yon, hindi na bumalik pa si Renato sa tahanan ni Mulong. Nagtataka naman ang pamilya, lalo na't palagi namang dumadalaw ito sa kanila. Hindi naman nag-isip ng masama ang mag-anak. Inisip na lamang na nalasing ito kagabi na mag-inuman sila ni Mulong. Isinantabi na muna ng pamilya ang kanilang iniisip. Binantayan na lamang si Monet. Bago sumapit ang gabi, inutusan ni Mulong ang anak na mag-igib ng tubig sa balon. Sinamahan naman ito ni Mang Ray. Saktong nag-iigib din sa balon si Renato. Ilag na ilag ito kay Mang Ray. Kaagad namang napansin ni Jeff ang sugat sa balikat nito. Kaya naman napatanong ang binata. Mang Renato, ano po nangyari sa balikat mo? Bakit po may sugat ka? Naaksidente ka po ba? Tanong ni Jeff. Masama itong tinignan ni Renato. Mabilis namang nag-usal ng orasyon si Mang Ray. Nanlaki ang mga mata ni Jeff nang makita na nag-iba ng anyo si Renato. Kaagad namang napaatras ang binata ng dahil sa takot. Tumakbo ka na, Jeff. Papuntahin mo dito ang tatay mo. Kinaibigan kayo ng aswang. Utos ni Mang Ray. Dali-dali namang sumunod si Jeff sa sinabi ni Mang Ray. Nagmamadali itong umalis sa lugar. Hindi makapaniwala na isang ang aswang si Renato. Pagkarating sa tahanan, agaw hininga nitong tinawag ang ama. Tay, si Mang Renato, siya nga po yung aswang. Nandun po si Mang Ray. Kinakalaban po si Renato. Wika ni Jeff. Hindi naman makapaniwala si Monet sa sinabi ng anak. Dali-daling umalis si Mulong sa tahanan. Hindi niya namalayang sumunod pala ang mag-ina. Nang makarating sa lugar. Teka, bakit pa kayo sumunod dito? Dapat na nahimik na lang kayo sa bahay eh. Baka mapahamak lang kayo. Puna ni Mulong sa asawa't anak. Anong intensyon mo sa pakikipagkaibigan sa pamilyang ito? Balak mong kainin ang bata sa sinapupunan ni Monet. Tama ba yon? Wika ni Mang Ray. Natigil naman ang pag-uusap ng pamilya. Mukhang siya nga yung aswang na nataga ko kagabi. Ayan o. Sariwa pa ang sugat sa balikat niya. Wika ni Mulong. Salamat nga kayo. Dahil hindi ko kayo niyanggaw. Kayang-kaya kong gawin yon. Pero hindi yun ang pakay ko. Dahil ang gusto ko lang, kainin ang sanggol sa sinapupunan ng asawa mo. Tugon ni Renato. Nanlaki ang mga mata ni Monet nang marinig ang sinabi ng aswang. Hindi ito makapaniwala sa mga nangyayari. Sabi na nga ba eh,
May kakaiba sa'yo nung una pa lang kitang nakilala. Iba na ang kutob ko sa'yo. Malakas ang pakiramdam ko na may masama kang intensyon sa pamilya ko. Pero isinantabi ko yon. Dahil akala ko kaibigan ka namin. Para pala akong nag-alaga ng ahas sa sarili kong pamamahay. Wika ni Mulong. Tumawa ng malakas si Renato. Tinignan ng masama ang lalaki. Ano ka mo? Isa kang uto-uto. Kayo ng pamilya mo. Masyado kayong nagtitiwala sa mga taong nakikilala nyo. Kahit na hindi nyo naman sila lubosang kilala. Tugon ni Renato. Kaagad namang sumingit sa usapan si Monet. Walang hiya ka. Akala ko pa naman mabait ka. Pinagtanggol pa kita sa asawa't anak ko. Yun pala, tama sila lang hinala. Wika ni Monet. Hindi na sumagot pa si Renato. Kaagad nitong sinugod si Mulong. Hindi naman ito natamaan dahil hinila kagad ito ni Mang Ray. Ngunit si Jeff naman ang natamaan sa kanang braso. Kaagad nag-alala si Mulong sa anak. Kaya dali-dali niyang nilapitan ito. Ayos lang po ko, tay. Hindi naman po malalim ang sugat eh. Malayo po sa bituka. Wika ni Jeff. Dali-dali namang pinunit ni Monet ang suot na damit. Tinalian ang braso ng anak. Mas mabuti kung aalis na kayo dito. Mapapahamak lang kayo. Kami na ni Mang Ray ang bahala dito. Wika ni Mulong. Sabay halik sa noo ng asawa't anak. Nakinig naman ang mag-ina. Walang hiya ka. Pati bata dinamay mo. Kami ang tosin mo. Tsaka alam ko, pinatay na kita noon. Bakit nabuhay ka pa? May sa demonyo ka talaga eh. Wika ni Mang Ray. Mas magaling at matalino kasi ako kesa sa'yo. Makapangyarihan din ako, hindi kagaya mo. Tugon ni Renato. Hindi na nagsalita pa si Mang Ray. Kaagad na sinunggaba ng aswang. Sumunod namang umatake si Mulong at nalito si Renato kung sino ang uunahin sa dalawa. Buntik mo nang makuha ang anak ko. Mabuti na lang at naunahan kita. Wika ni Mulong. Naswertehan ka lang, Mulong. Huwag kang magmayabang. Dahil una sa lahat, wala kang pinatbat sa akin. Tugon ni Renato. Mabilis itong kumilos at sinakal si Mulong. Hinagis pa sa lupa. Hindi naman nagpatinag si Mang Ray. Kaagad iginanti ang kaibigan. Sinaksak nito si Renato ngunit nadaplisan lang. Kahit naman nahihilo na ay tumayo si Mulong. Dinampot ang itak at muling sinubukang saksakin ng aswang. Napasuka ng dugo si Renato. Dahil sa lalim ng sugat sa kanya ni Mulong, na maswerteng tumama sa puso ng aswang. Hindi na nagsayang ng oras ang dalawa. Kaagad nilang pinagtulungan ng aswang. Gamit ang buntot pagi. Patuloy lamang ito sa paghagupit sa aswang. Hindi pa nakontento si Mulong. Sinuntok niya ito ng paulit-ulit hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang masiguradong patay na si Renato, umalis na ang dalawa ng walang iniiwang bakas. Sinunog nila ang bangkay ni Renato, pati na rin ang tahanan nito. Matapos makapanganak ni Monet, nang dahil sa mga nangyari, nagpasya ang pamilya na umalis sa lugar.
nag-umpisa ng bagong buhay sa ibang baryo. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang po sa kwentong ito, no? Tama rin yung sinabi ni Renato. Huwag dapat tayo nagtitiwala kagad sa mga taong kakakilala pa lang natin. Dahil hindi pa naman natin lubusang alam kung ano ang buong pagkatao nila. Malay natin, katulad sa ating kwento, may masama din palang hangarin ang ating nakilala. At ito pa ang maging dahilan ng ating pagkapahamak. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong pakinggan at suportahan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.